Atin po nga alamin ang aasang lagay ng panahon for today. Ito nga bang LPA na ating binabantayan, kumikilos na nga ba ito palabas ng ating bansa at bubuti na nga ba ang lagay ng ating panahon? Para malaman ang aasang lagay ng weather for today, atin po makakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas. Good morning, Ms. Dadivas. Yes, good morning din sa iyo, Harry. Alright, Ms. Dadivas, ngayon nga po lumapit na sa kalupaan ng Visayas itong low pressure area o LPA na ating binabantayan. Sa ngayon po ba, ano na po ba yung exact location nito? And after po nito, anong pagkilos naman ng tatahakin ng LPA at saan po ito pupunta o tatama? Sa kasalukuyan ito ay nasa layong 100 kilometers silangan ng Borongan, Eastern Samar at inaasahan po natin na magdudulot ito ng mga paulan sa may bandang Kabikulan, Eastern Visayas and Northern Mindanao. So asahan po natin sa mga nabanggit na lugar, meron tayong katamtaman hanggang sa malakas mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat na posible pa rin magdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang ibang bahagi po ng Kabisayaan, mayroon pa rin mga kaulapan at mga mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Alright mga kababayan, yung mga binanggit nga pong lugar ni Ms. Dadivas, makararanas po yan ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. At take note mga kababayan, dyan nga po sa Eastern Visayas most especially, no? Dahil kababangon pa nga lang po kay Bagyong Yolanda, saturated na nga po yung lupa dyan. No? So ibig sabihin, itong lupa ay hindi na masyadong makasisip-sipan ng tubig. So posibleng-posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, kung kaya't maging alerto po tayo sa lahat ng oras hinggil sa nangyayari sa lagay ng ating panahon. At Ms. Dadivas, ano po bang cause ng mabagal na pagkilos nitong LPA nating binabantayan? Ano po ba yung factors na nakasasagabal sa activity nito? Dahil po ito sa malakas na hanging amihan na siya pong isa sa mga dahilan na nagpapabagal ngayon dito sa galaw ng LPA. Kung makikita po natin itong bandang Luzon, lalo na po dito sa may bandang western part ng Luzon and then hanggang southern Luzon po meron tayong malakas na hanging amihan. Alright, at Ms. Dadivas, malalakas na pag-ulan na ang hatid po ng LPA no, sa Visayas at Mindanao. Pero ang tanong nga po ng karamihan, bakit hindi pa rin po natin ito maideklara bilang isang bagyo? At mananatili lamang po ba ito bilang isang LPA o nakikita po ba natin yung posibilidad ng paglakas nito bilang isang tropical depression? Tama po yun. Posible pa rin magiging bagyo itong low pressure area at sa atin pong naging karanasan po, mas madalas po mas nagpapaulan po ang low pressure area or mas mababang classification ng bagyo. Dahil po dito ang LPA po ay mabagal, kaya po mas marami po ang mga paulan nito kumpara po sa bagyo na mabilis na at dumadaan lamang. So hindi pa natin ito pwedeng tawagin na bagyo dahil po wala pa tayong nakikitang malakas na hangin. At least 45 kilometers per hour po ang maximum winds po sa loob po ng circulation. No? So sa ngayon po wala pa naman tayong nakikitang ganun, so hindi pa siya matatawag na bagyo. Alright mga kabayan, bagaman malalakas yung mga pag-ulan, hindi po natin ito maidedeklara pa no, bilang isang bagyo dahil hindi pa nga po nito nasa-satisfy yung requirements sa pagiging bagyo, kagaya nga po halimbawa yung lakas ng hangin. Hindi pa po naaabot nitong low pressure area itong lakas ng hangin para maideklara siya bilang isang tropical depression. Pero ganun pa man, patuloy itong magdadala ng mga pag-ulan dyan nga po yan sa most parts ng Visayas at damay na rin po dyan ang Southern Luzon at Mindanao. At Ms. Dadivas, patuloy nga po no, yung pagtataas natin ng rainfall warning para sa mga lugar na naaapektuhan ng LPA, partikular po sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon po ba, dahil ilang araw nang walang tigil yung mga pag-ulan dyan may nakataas pa rin po ba tayong rainfall warning at lumampas na nga po ba yung rainfall natin sa normal level? Tama po yun, may nakataas pa rin po sa kasalukuyan. Meron tayong rainfall warning sa may dito banda sa Kabisayaan, lalo na sa Caraga and then northern Mindanao at some parts of eastern Visayas dahil po sa malakas na mga pag-ulan. Alright mga kababayan, kapag sinabi nga po na rainfall warning, yan nga po yung mga abisong inilalabas ng Pag-asa. Kasi ito nga po ba, pag sinabing rainfall warning, wala pong hinto yung mga pag-ulan na ating nararanasan. So again, let me stress this point out. Kapag po may rainfall warning, walang tigil ang mga pag-ulan, posibleng-posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, kung kaya't patuloy nating bantayan ang lagay ng ating panahon. At Ms. Dadivas, ito ang tanong ng karamihan, no? Kailan na nga po ba kasi lalabas itong low pressure area na ating binabantayan at hanggang kailan po ba magpapatuloy yung mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao?
Sa ngayon nakikita po natin medyo papataas po ito no sa may bandang east of Borongan ito. So ibig sabihin medyo mataas na siya. Pero sa nakikita po natin bababa po ulit ito at lalapit sa kalupaan lalo na po sa weekend at posible pong magpapaulan ito sa may Kabisayaan at Mindanao. Patuloy pa rin na magpapaulan at posible pong maapektuhan ang Metro Manila sa susunod na mga araw, lalo na po sa weekend. So, asahan po natin, ang galaw po ng LPA, papasok po siya ulit sa kalupaan at lalabas sa may Southern Palawan. Alright mga kabayan, narinig po natin si Ms. Dadivas. No? Ito nga pong LPA ay erratic ang pagkilos at medyo bad news po para sa ating mga kabayan dito sa Metro Manila dahil inaasahan po natin na makararamdam din po tayo ng epekto mula rito sa low pressure area ngayong weekend. Kung kaya paghandaan po natin itong magigilagay ng ating panahon no? Dahil nga po ngayon, no? Wednesday pa lang, imagine alam na po natin ang mangyayari sa lagay ng LPA na ito. Lalo pa ngayon, no? Mas paghandaan po natin ang mga susunod pang araw dahil magiging maulan ang ating panahon. At Ms. Dadivas, umugong din po yung mga balita kahapon no, ng pagkakaroon umano ng storm surge. Diyan nga po yan sa Hulosulu dahil sa masamang panahon na dulot ng LPA. Ang mga pag-ulan ba na dulot ng low pressure area ay may kapasidad ba na mag-cause ng storm surge? Gaano po ba katotoo ang mga balitang kumalat kahapon? Meron nga tayong nabalitaan na pagtaas ng alon na at least 2 meters po. No? At ito ang isa sa mga nakikita po natin dahilan doon ay may surge na nangyari pero hindi naman po dahil storm surge dahil hindi pa naman po ito bagyo. Pero ang isa sa nagpapatas ng hangin, ng alon ay ito pong malakas na hangin po na posibleng nanggaling din sa ating low pressure area. Alright mga kabayan, narinig po natin si Ms. Dadivas, no? Totoo nga po na tumaas po ng hanggang 2 meters itong tubig dyan nga po yan sa Hulosulu. Pero we can't really classify this one as a storm surge kasi nga po hindi pa naman po bagyo itong binabantay nating weather disturbance. So again mga kabayan, ito pong nangyari kahapon sa Hulosulu ay hindi po natin siya maidedeklara bilang isang storm surge. At para nga naman po hindi po kayo nami-misguide sa ating mga balita, ugaliin po ang pagtutok sa mga updates na inihahatid sa inyo ng Pag-asa. And bilang panghuli na lamang po Ms. Dadivas, no, ngayong araw po ba ng Miyerkules, will it be a better day? Ano po bang mga dapat asahan sa lagay ng ating panahon? Gaganda na ba ang lagay ng ating weather? Ano po bang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa? Sa ngayon po, medyo maganda na magiging lagay dito sa may some parts of Mindanao, pero meron pa rin po tayong moderate to heavy dito po sa Kabisayaan at northern Mindanao. At ang Kabikulan po, asahan po natin na magiging malakas pa rin po ang moderate to heavy pa rin na magiging paulan. And then dito sa Luzon naman, rest of Luzon, magkaroon pa rin tayo ng maulap na may mahinang mga pag-ulan. So in general po, cloudy po ang buong bansa at meron tayong inasahang light to moderate at sa mga naapektuhan ng LPA, moderate to heavy po ang mga paulan. Alright, maraming salamat po Ms. Dadivas sa inyong ibinahaging impormasyon sa lagay ng ating panahon. Last few reminders po para sa ating mga kabayan, especially dun po sa makararanas ng maulang panahon dulot ng low pressure area. Patuloy pa rin po nating subaybayan ang update ng lagay ng panahon dito po sa Panahon TV at sa Pag-asa dahil po lalo na ngayon sa may mga naapektuhan na mga lugar ng LPA, meron po tayong nilalabas na weather advisory or warning. Lalo na po every 2 to 3 hours meron po tayong nilalabas na mga weather warning po para po sa rainfall warning para po sa mga naapektuhan na lugar. Alright, maraming salamat po and very much appreciated Ms. Dadivas. At mga kabayan, atin nga pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas.